mag-undergo kayo ng rhinoplasty, talagang bigyan na nyo sobrang mahabang pasensya kasi nakaka-stress ang healing stage, you know. Ako ay malakas yung yung sa mga pain, yung sa mga negativity, pero may time na aatakihin ka ng negativity and maiisip mo, is it worth it? Maganda bang kinalabasan? And all, bakit parang walang changes and everything? But as they said, just trust the process. Hello guys, so today is August 26, so I'll be going to Manila just to check and have a check with my nose kasi kailangan natin pumunta kay doctor para ipa-check up bakit nga ba nagkaganito yung ating nose. So I will keep you updated guys. Bye!
So today is day 2 of my post-rhinoplasty revision. So as you can see, mas okay ang itsura ko. So hindi naman siya ganun naman magkakatulad nung first na nag-rhinoplasty ako. Kaya medyo naisip ako na mas maganda talaga kung magpapasedate kayo. Kasi una sa lahat, iwas mas maraming tusok at iwas mas maga. Okay? So ngayong araw na to, tatanggalin ko na itong nasa harapan. So mag-alcohol muna tayo. Ayan. So tatanggalin lang natin itong nasa harapan. Walang tayo ng salamin. Ayan. So kung medyo madikit siya, kunin lang natin yung NSS. Lagay lang tayo. Basahin lang natin itong area na to para madali siyang tanggalin. Yan, sa aking assessment, mas maganda yung itsura ng aking ilong post operation compared dun sa una na ginawa sa akin. So I'm so happy and hopefully wala na magiging problema kasi ang hirap na mag-undergo ka ulit ng operation. So ngayon babasahin lang natin tong area na to. Para madaling matanggal. Tapos, ang magiging tip ko pala sa inyo guys, yung scab o yung langib, huwag niyong pababayaan na sobrang nakakumpol o sobrang nakadikit dun sa mga pinagtahian mo. Kasi based on my experience, yun yung nagkukos ng deep scars. Kaya, even after the operation, linisin nyo or tanggalin nyo yung mga namumuo na makakapal na mga dugo. Kasi yung makakapal na dugo na yun, kapag pinabayaan mo, mag-i-imprint yun dun sa, sa skin mo. So, ang hirap tanggalin. At magiging scar siya. Malalim na scar. So, ang ginagawa ko lang, sinusok ko lang yung yung gauze dun sa nguso ko para matanggal agad siya kasi medyo mahirap. Mahirap siya tanggalin kapag masyadong maraming buo na dugo. Okay, tapos kung medyo basa na siya, so itatry natin siyang i-peel.
dahan-dahan. And of course, kung medyo nakadikit pa siya, that's the time basahin din ulit natin siya. Yung part na nakadikit. Yan, para hindi siya kumapit. Yan. So after nyan, tatanggalin lang natin siya. Dahan-dahan. Basahin pa natin. Ayan. So, yung mga nakadikit pa doon sa may dulo, babasahin lang din natin siya. Ayan, so natanggal na natin siya. Linisin lang din natin yung tabi ng NSS. Tanggalin nyo lang yung nabuong langib. Dahan-dahan. Tapos yung kabilang cotton tip. Yan. So, dapat sobrang linis nung pagkalinis nyo. Of course, linis na yung kabilang side. Okay? So, gagawin nyo lang siya dito sa center, dito sa side, and of course, yung sa loob ng ilong. Okay?
So, sabunin nyo lang yung face nyo. Basta wag na wag nyong babasain yung ilong. Sabon. Tapos hindi nyo siya babanlawan. Gagamit kayo ng wipes. So, yung wipes, yun yung pantatanggal mo ng sabon. Yan. Isang stroke lang. Yan. Tapos pataas. Ayan. So, nalinis mo ng mukha mo using soap and itong ating wipes. So, ang ginamit kong soap is Dove kasi based on my experience nung unang rhinoplasty ko, gumamit ako ng ibang soap. So, medyo nakaka-allergy kasi naging sensitive yung skin mo. So, after this one, we will use skin cleanser which is micellar. So, I'm using Nivea Micellar Air. So, yun naman yung panglilinis mo pa. So, talagang sobrang linis ng face mo. And huwag mong papapayaan siya na very oily kasi prone siya sa infection. Okay? So guys, after ko maglinis, maghilamos, after ko mag-soap, pero hindi ko siya binalawan. Ginamitan ko siya ng wipes. And then of course, ililinisin din natin siya ng micellar water. So this is alcohol-free. So 3-in-1 cleanser. Okay? So ito lang siya. So dahan-dahan lang. Para hindi mag-oily yung face mo, and of course maiwasan natin yung accumulation ng bacteria or problems on your face kasi tatanggal niya yung excess oil. Kasi minsan kasi kapag nakaganito tayong cast, so nagiging very oily ng face natin. Ayan, there you have it. So after the operation, they will give you this kit. So ang laman ng kit na to is yung panglinis mo. Of course, they have NSS. They have also mefenamic acid. So itong mefenamic acid na to is iinumin mo after mo kumain. So isang beses pa lang ako umiinom nito since kahapon. So, hindi naman sobra siyang ganun kasakit, pero I'm using also arnica pellets. So, mas gusto ko yun kasi all natural. And of course, you will going to drink also antibiotics. So, this one is antibiotic. This is levofloxacin. So, I'm using this one kasi allergic ako doon sa mga penicillin-based na mga antibiotics. So, you're going to take this 2 times a day after meal. So, good for 7 days. And of course, they give me also antibiotic cream that you're going to put on the sugat. So manipis lang, sabi nila wag daw sobrang damihan, so manipis lang para madaanan lang nung antibiotic. So you're going to put this 2 times a day after cleaning. And of course, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo guys. So after a rhinoplasty, based on my experience, all you have to do is think all positive things, and of course i-refrain nyo lang muna yung sarili nyo sa panonood o sa pagtingin ng mga vlogs all about rhinoplasty. And of course, medyo umalis muna tayo sa rhinoplasty group. Why? It's not because I don't want you to be there, but iba kasi ang pakiramdam. Based on my first rhinoplasty, if you're recuperating from your operation and then may nakikita ka mga negative, positive, negative. So nakakasira ng ng momentum ng inyong recovery. So sometimes nafi-feel depressed ka na baka ganito mangyari sa akin, o baka ganito, ganyan, o baka may problema. So wag po kayo mag-alala. If any problem that arises on your recovery period, always inform your surgeon. And of course, if ever na merong mangyari katulad sa nangyari sa akin, huwag kayong panghinaan ng loob.
Alam kong mahirap yun gawin, but always remember na talagang inform your doctor. And of course, huwag nyo namang siraan agad-agad ang mga doctors. It's because wala namang doctor or surgeon na gusto kayong papangitin o sirain yung mukha ninyo. It's just because there are some instances na hindi natin malaman kung ano yung magiging outcome because of our body. So, iba-iba yung katawan natin, iba-iba yung healing stage natin, iba-iba pa paano tayo mag-heal. So, always don't, anong term doon? Huwag mong i-compare yung recovery mo sa recovery ng iba. So, always have a good thought. And of course, isipin mo ang ganda-ganda mo. So, para mas maging maganda yung outcome ng iyong recovery. So, ito nga pala ang ating day 1. So, I will update you on day 2 and onwards. Kaya naman, have a nice day, guys. Bye! After cleaning, guys, so all you have to do is use your antibiotic or yung mupirocin. So, gamitin natin siya. Only use Q-tips, okay? After mo gamitin yung kabila, gamitin mo naman yung kabila na bago. Ayan. So, ganyan lang palalagay ng antibiotic, guys. So, nilagay ko lang sa mga side, sa mga pinantahian, sa loob. Tapos, yung iba, ginagano ko lang sa loob din para malinis din. And of course, ma-remove kung meron mga bacteria or whatsoever dun sa loob ng ating nostrils. Okay? So, all you have to do, guys, is use this antibiotic cream after cleaning of your whole face, after cleaning of your nose, and of course, that's the time you're going to put your mupirocin ointment. Okay? Bye! Alam mo guys, hindi naman namamaga yung mukha ko, unlike nung first rhinoplasty ko. Talagang sobrang namamaga. Kaya naman din sa mga balak magpa-rhinoplasty, go for a sedated one kasi mas feel ko, mas nape-prevent yung pamamaga kasi less tusok, less invasive sa mukha kasi pag local, ang daming tusok mo, I think more than 10 or depende pa. So, at least yon, at least ito pag sedated, hindi masyadong maga and of course maganda yung itsura mo. So, sorry nga pala dito sa may itim na to kasi active pa yung ating yung ating bleeding. So, from time to time nagkakameron pa siya
ng ganyan. Actually, ilang beses ko na siyang tinanggal ngayon. So, wala pa naman tayong 24 hours or kaka 24 hours pa lang naman natin ngayon. Kaya talagang active pa yung bleeding from inside. So, ayun, naglalagay lang ako ng cold compress para lang ma-prevent natin yung pagpamamaga niya. Anyway, yun lang yung tip. Guys, so today is day 4. As you can see, medyo tuyo na siya. And of course, wala po tayo masyadong pamamagana na experience. It's because dahil sedated tayo. Kaya naman talagang I would suggest sa lahat ng may extra money ay magpa-sedate na lang po kayo para hindi kayo mahirapan sa sobrang sakit nung mga tusok. And of course, yung tusok kasi na yun yung nagkakos din ng pamamaga. So right now, maglilinis lang naman tayo. Ayan, usually, normally, nagiging oily yung skin natin dito sa area na to. So 2 times a day. So all you have to do is clean your face. So ginagawa ko, sinusoap ko siya. And then after that, hindi ko hinilamos na pag ganon. Kundi yung ginagamit ko, yung baby wipes, yung tinatanggal ko sa sabon. Then after that, I'll be using this Nivea Micellar Air. So yun, pantanggal din ng mga excess na mga sabon sa mukha. And that's the time maglilinis tayo ng nostrils using our NSS with our cotton buds. Ayan, so sobrang daming cotton buds sa magagamit ninyo. And of course, after mo nililinis yung labas, even yung loob, ayan, para ma-prevent yung infection. And that's the time maglalagay tayo ng antibiotic or yung mupirocin from inside and outside also. So yun lang ang ginagawa natin every day, 2 times a day. Bye! Ito lang paglinis. Kapag meron ka ng cotton tip, tapos basa na siya ng NSS. Yan, dampi lang, tapos paikutin nyo lang dahan-dahan para madadala yung mga dead skin cells dyan. Ayan. Ganyan. Paikot lang. Side. Not too hard, not too soft. Yung tama lang. Hindi naman siya masarap. Tatanggalin niyo yung mga langib-langib kasi yung langib na yun yung nagkukos ng pagkakaroon ng malalim na mga scars. Ayan. Hello guys, this is just an update of my nose. Today is day 5 of my nose. As you can see, hindi na siya ganun. Hindi naman siya talaga namaga. And of course, medyo na-relieve na yung little swollenness dito sa area na to. And of course, dapat kasi babalik ako sa clinic ng Friday. Pero I've decided sa Monday na lang kasi usually they're going to remove the stitches here. And then after 3 days, they're going to remove the stitch from the upper. So ako naman, dahil I'm from Quezon Province, so it's kind of far from Manila, so I decided that I will go on Monday. So para exactly 1 week, so they can remove it all sabay-sabay. Okay? So ngayon wala naman tayong napansing kakaiba. Mas mabilis talaga ang recovery kapag sedated ka. And of course, less pangit, less haggard, less pasa. And of course, mas fresh yung face mo. Okay, so sinasabi ko sa inyo ito kasi nag-undergo kasi ako ng local anesthesia before. So, ito itsura niya. And of course, right now, ito naman ang itsura ko. So, you can see the difference, okay? So, I'll be updating you guys sa pagbabalik ko sa Cosmed on Monday for the suture removal of my nose. Bye! So, today is day 7. As you can see, ayan, so talagang hindi na siya ganun kamaga. And of course, meron lang tayong konting pasa here, but it's not very obvious, unlike the first one that we had na talaga namang until now is sobrang maga pa rin siya. And of course, most of the sutures are all dried and intact na. And of course, on Monday, we'll just have to remove this one to the clinic and maglilinis lang tayo. And of course, most of the scabs are off already, kaya naman maganda yung ating healing. So I think sa Monday tatanggalin na nila to. I don't know kung papalagay pa rin nila or tatanggalin na siya forever. Okay, so
maglilinis lang ako, and of course, I'll get back to you on Monday sa stitch removal. Bye!